Mula nang salakay ng Russia ang Ukraine, isa ang United Kingdom sa pinakamalakas na taga-suporta nito. Nagbigay na ang bansa ng 218 bilyon dolyar, 28 bilyon sa Ukraine at ngayon ay tumutulong na rin sa lumalaking industriya ng drone nito. Ipinapakita nito na ginagawa ng United Kingdom ang lahat upang maramdaman ni Vladimir Putin ang sakit ng digmaang siya ang nagsimula. At ngayon, mas matindi pang tatamaan ng United Kingdom si Putin. Naging pinakamalalang bangungot na ito ni Putin dahil inanunsyo ng United Kingdom ang panibagong serye ng mga parusa na maaring tuluyang putulin ang huling ekonomikong lifeline ng Russia. Iba-iba ang mga parusang iyon at sumasaklaw halos sa buong sektor ng enerhiya na siyang pinagkukunan ng Russia ng pondo para sa kanilang mga aksyon sa Ukraine. Ayon sa ulat ng Kiev Independent noong Oktubre 15, tinatamaan ng United Kingdom ang Russia gamit ang pinakamalalakas nilang parusa. Mahigit 70 entidad at barko ang tinarget ng bagong pakete ng parusa ng United Kingdom, kabilang ang 5 individual at 35 sa pinakamahalagang kumpanya ng Russia. Dalawa sa mga kumpanyang iyon, ang Rosneft at Lukoil. Pareho silang pangunahing kumikita sa fossil fuel na nagpapatuloy sa Russia habang ginagastos nito ang bilyon-bilyong dolyar sa pananakop ni Putin. Kaya tiyak, hindi sila matutuwa na pinatawan sila ng United Kingdom ng parusa. Ang Rosneft ay malaking target ng mga bansang kanluraniin na nais saktan ang Russia gamit ang mga hakbang pang-ekonomiya. Iniulat ng Kiev Independent parang ang kumpanya ay responsable sa halos 50% ng taunang produksyon ng langis ng Russia. Ibig sabihin napakalaki ng kanilang produksyon na umaabot ito sa 6% ng lahat ng langis na ginagawa sa buong mundo. Kumpanya rin ito na labis na kinabang sa pagsalakay ni Putin sa Ukraine hanggang kamakailan. Magandang taon para sa Rosneft ang 2023 at 2024. Noong Pebrero 2024 ibinunyag ng Reuters na inanunsyo ng kumpanya ang napakalaking 400 at 72% na pagtaas sa kanilang bagong kita. Kumita ng 1,400 at 7 bilyon sa buong taon. Magandang balita sana ito para kay Putin. Ang mataas na kita ng kumpanya ay maaari namang buwisan ng Russia para manatiling dumadaloy ang bilyong pondo sa kaban ni Putin para sa digmaan. Noong 2024, malaki rin sana ang naging ambag ng Rosneft sa dolyar. 131 bilyon na buwis na nalikom ng Kremlin mula sa sektor ng langis at gas nito. Sa kabila nito, hindi naging maganda ang 2025 para sa kumpanya. Noong Agosto, iniulat ng Reuters na bumaba ng 68% ang netong kita ng Rosneft sa unang kalahati ng 2025 kumpara sa nakaraang taon. Nawala ang dolyar. 3 bilyon at giit ng kumpanya na sanhi ito ng Organization of the Petroleum Exporting Countries Restrictions at mababang presyo ng langis. May surplus na 26 na milyong bariles ng langis kada araw sa merkado, nabababa sa 22 milyon pagsapit ng 2026 ayon sa Reuters. Mukhang nagawa ng kumpanya na samantalahin ang pagkakataon habang maganda ang takbo at umaasa itong malalampasan pa nila ang natitirang bahagi ng 2025 hanggang sa bumaba ang surplus na stock at tumaas ang presyo ng langis. Mas pinahirap na ngayon ng mga parusa ng United Kingdom ang sitwasyon. Hindi na makakabenta si Rosneft sa United Kingdom. At gaya ng malalaman pa mamaya, hindi na rin siya makakakuha ng kita mula sa United Kingdom pagbili ng mga produktong langis na gawa gamit ang langis ni Rosneft, kahit na ang mga produktong iyon ay galing sa mga bansang hindi Russia. Mas mabigat ang pinagdadaanan ni Lukoil kaysa kay Rosneft nitong mga buwan. Naranasan din nito ang parehong issue gaya ni Rosneft, ang isa pang higanting enerhiya ng Russia, at si Profit ang naging pangunahing biktima. Noong Marso, iniulat ng Moscow Times na bumagsak ng 200 at 65% ang kita ni Lukoil noong 2024 dahil sa pagkaluging may kaugnayan sa asido. Humihingi ang Russia ng mas mataas na buwis sa bentahan ng langis. Kumikita pa rin ang kumpanya ngayong taon na may dolyar 100 at 1 bilyon na netong kita mula sa dolyar 1,000 at 21 bilyon na kita. Pero ang dolyar 100 at 1 bilyon na iyon ay malaking pagbaba mula sa dolyar
137 bilyon na kinita ni Luke Oil noong 2023. Nagsisimula nang lumitaw ang mga palatandaan na ang kumpanya ay dumudulas pababa. At sa kadiyan, tulad ng kay Rosneft, mas matindi pang tinamaan si Luke Oil ng 2025. Noong Setyembre 29, iniulat ng Upstream Online na bumaba sa loob ng 4 na taon ang produksyon ng langis at gas ng Luke Oil sa unang kalahati ng 2025. Matagal na ring nararanasan ni Luke Oil ang ganitong pagbagsak. Bumaba ang produksyon noong 2023 at 2024 at mas mababa pa ito ngayon kumpara noong nagsimula ang digmaan sa Ukraine. Para sa isang kumpanya na malaki ang kikitain mula sa dami ng langis at gas na kailangang ibenta ng Rusya para magpatuloy si Putin sa kanyang digmaan, masakit ang mga pagbagsak na ito. Matagal nang natitigatig ang Luke Oil. Kakarating lang ng United Kingdom para magpatupad ng mahigpit na bagong parusa. Bagamat sina Rosneft at Luke Oil ang madalas mabanggit sa bagong parusa ng United Kingdom, hindi lang sila ang tinatarget ng United Kingdom. Nabanggit na hindi nakikita si Rosneft sa pagbebenta ng krudo sa mga bansang ginagawang produktong Pino, tulad ng gasolina, para ibenta sa United Kingdom. Ganon din ang mangyayari kay Luke Oil. Dahil simple lang kung bakit hindi makakakuha ng pera ang anumang bansa sa ganitong paraan. Ipinagbawal na rin ng United Kingdom ang pag-aangkat ng mga produktong langis na pinino sa ibang bansa gamit ang krudong langis mula Russia. Ayon iyan sa opisyal na pahayag ng United Kingdom tungkol sa mga bagong pakete ng parusa. At ang ibig sabihin nito, ipinatutupad ng United Kingdom ang tinatawag na secondary sanctions laban sa mga bansang sumusubok magbenta ng mga produktong langis na may bakas ng pinagmulan mula Russia. Para maintindihan ang epekto ng parusang ito, kailangan suriin ang isa sa mga paraan ng Russia para iwasan ang pagbabawal ng ibang bansa sa direktang pagbili ng langis mula sa kanila. Gamitin natin ang India bilang halimbawa. Ang digmaan sa Ukraine ay naging malaking biyaya para sa India pagdating sa pag-aangkat ng krudong langis. Dahil sa mga parusa, napilitan ang Russia na ibenta ang krudong langis nito ng mas mura kaysa dati. Bumibili ang India ng mas maraming krudong langis. Tinukoy ito sa isang artikulo ng Al Jazeera noong Agosto. Tampok sa artikulo ang kumpanyang langis sa India na Riel, lalo na ang refinery nito sa Jumnugad. Noong 2021, umabot lamang sa 3% ng kabuang inaangkat ng refinery na iyon mula sa Russia. Pagkatapos ng digmaan sa Ukraine, tumaas ng husto ang porsyentong iyon, hanggang sa umabot na sa 50% ng krudong langis ng refinery ay ngayon nanggagaling na sa Russia. Sa unang 7 buwan ng 2025, bumili ang refinery ng 183 milyong toneladang krudong langis mula Russia, 64% na mas mataas kaysa sa parehong panahon ng 2024. Saklaw ng halimbawa ang refinery. Gayunpaman, nangyayari ito sa buong India at sa ibang bansang patuloy na bumibili ng krudo mula Russia. Dito na papasok ang bagong parusa ng United Kingdom. Patuloy pa ring kumikita ang Russia, kahit sa ikatlong paraan, mula sa mga bansang nagparusa sa kanilang langis. Dahil nagbebenta ito sa mga refinery sa ibang bansa, nagbebenta ang Russia sa India. Pagkatapos ay pinoproseso ng India ang langis ng Russia at ibinebenta ito bilang produktong Indian sa ibang mga bansa. Sa huli, kumikita pa rin ang Russia sa langis nila dahil ginagamit nito ang mga bansa na walang ipinapatupad na parusa sa kanilang langis para magkaroon ng access sa mga bansang may parusa. Alam ng Russia ang ginagawa nito dito. Sa isang artikulo noong Oktubre, ibinunyag ng Reuters na minsang nakatanggap ang India ng hanggang 25 diskwento kada bariles ng langis mula Russia. Mas maliit na ang diskwento ngayon, nasa $2 na lang ito. Pero kahit ganoon, ibig sabihin nito ay mas mababa pa rin ang binabayaran ng India para sa langis mula Russia kumpara sa katumbas na produkto mula sa ibang bansa. Mas malaki kita ng India at tuloy pa rin bentahan ng Russia. Problema ito, layunin ng United Kingdom. Nalutasin ito sa sarili nitong teritoryo gamit ang parusa laban sa ikatlong bansa. Ang mga bansang gumagamit ng krudong langis mula Russia para gumawa ng produktong langis na ibinebenta sa United Kingdom ay kailangang mamili na ngayon. Pipiliin nitong tanggalin ang United Kingdom bilang customer na maaaring magdulot ng milyong pagkalugi
o tanggalin ang Russia bilang supplier na nangangahulugang kailangan nitong magbayad ng mas mataas na presyo para sa langis mula sa ibang bansa. Napaparusahan ang bansang iyon dahil bumibili ito ng langis mula Russia. Habang sa ideal na sitwasyon, inaagaw ng United Kingdom ang mga customer ng Russia. Lalong lumalala ang sitwasyon para sa Russia. Bagamat focus ng bagong parusa ng United Kingdom ang langis ng Russia, pinansin din ng United Kingdom ang likidong natural na gas o liquefied natural gas. Matagal nang ipinagbawal ng United Kingdom ang pag-aangkat ng liquefied natural gas mula Russia. Ipinatupad nila ang particular na pagbabawal na iyon noong Disyembre 2022 at simula Enero 1, 2023 pinagbawal na ang pag-aangkat ng Russian liquefied natural gas. Gayunpaman, ito pa rin ay isang industriya kung saan nakakalikom ang Russia ng bilyon-bilyong dolyar kada taon. Malaking dahilan nito ang shadow fleet ng mga lihim na barkong ilegal na nagdadala ng produktong enerhiya ng Russia sa iba't ibang panig ng mundo. Ang shadow fleet na iyon ay babalikan mamaya sa video dahil tinamaan din ito ng United Kingdom ng matitinding parusa. Kung tutukan natin ang liquefied natural gas ayon sa Center for Research on Energy and Clean Air, kumikita ito ng $43 milyon kada araw para sa Russia noong Setyembre pa lang. Katumbas ito ng $1.26 hanggang $1.3 bilyon sa loob lamang ng isang buwan na nagpapakita ng isa pang sektor ng enerhiya na pinopondohan ang digmaan ni Putin sa Ukraine dahil hindi na ito makakagawa ng karagdagang epekto sa liquefied natural gas ng Russia ng direkta dahil may umiiral ng pagbabawal. Sa halip, ginamit ng United Kingdom ang parehong paraan na ginawa nito sa third-party oil refining. Tinatamaan nito ang ibang mga bansa na nakikinabang sa liquefied natural gas ng Russia. Mas detalyadong ipinaliwanag ng United Kingdom sa press release ang mga parusa. Pinarusahan din ng United Kingdom ang 7 espesyal na liquefied natural gas tanker at ang Chinese Beihai Liquefied Natural Gas Terminal. Ayon sa United Kingdom, ang Beihai ay nag-aangkat ng liquefied natural gas mula Arctic Liquefied Natural Gas. 2 pangunahing proyekto ng Russian Liquefied Natural Gas na pinatawan ng parusa ng United Kingdom noong Pebrero 2024. Mas marami pang detalye tungkol sa terminal na pinatawan ng parusa ang nagmula sa G-Captain na nagsasabing natanggap ng Beihai ang kauna-unahang Arctic Liquefied Natural Gas. 2 shipment nito noong Agosto 28 at mula noon ay naging pangunahing destinasyon ng liquefied natural gas ng Russia. Ayon sa ulat, nahirapan ang Arctic Liquefied Natural Gas. 2 dahil sa parusang ipinataw ng United States noong 2023 na nagpadagdag sa hirap ng Russia sa paghahanap ng mamimili. Maging ang China ay nag-aatubili noong una dahil naniniwala itong malalagay sa panganib ang kanilang mga kumpanya ng enerhiya sa posibleng sekundaryang parusa mula sa United States kung tatanggapin nila ang Arctic Liquefied Natural Gas, 2 na kargamento. Nagbago ang paninindigang iyon noong Agosto matapos ang pagpupulong ni Putin at Pangulong Donald Trump ng United States sa Alaska. Tumugon ang United Kingdom sa pamamagitan ng parusang kinatatakutan ng China. Tama, mas maliit ang epekto ng sekundaryang parusa ng United Kingdom kaysa kung United States ang gagawa at susundan pa. Dagdag ito sa pressure na inilalagay sa Russian Liquefied Natural Gas Project na kailangan talagang magtagumpay ni Putin ang Arctic Liquefied Natural Gas. 2. Ang iba pang parusa ng United Kingdom ay tumutok sa shadow fleet at isang refinery sa India. Pinatawan ng United Kingdom ng parusa ang Nayara Energy dahil sa pag-angkat ng 100 milyong bariles ng Russian crude oil noong 2024. Ayon sa United Kingdom, 5 bilyon ang halaga ng langis na ito at kumita ang Nayara Energy sa pagbenta ng mga produktong pinino mula sa langis ng Russia. Dahil dito, nagiging halimbawa ang India kung paano ginagamit ng Russia ang third-party refinery para patuloy kumita. Sa wakas, nagpatupad ang United Kingdom ng parusa sa 44 na tanker na kabilang sa shadow fleet ng Russia. Kawili-wili ang mga parusang iyan. Sa una, mukhang hindi malaki ang epekto ng mga parusa sa mga barko ng shadow fleet. Tinayang gumastos si Putin ng 14 bilyon sa shadow fleet simula ng digmaan sa Ukraine dahil kailangan ng Russia gamitin ang mga barkong iyon para iwasan ang parusa ng kanluran sa bentahan ng langis. Binubuo ang fleet na ito ng lumang tanker at gumagamit ng iba't ibang paraan para makaiwas sa awtoridad. Kasama rito ang paglalayag sa ilalim ng watawat ng ibang bansa bukod sa Russia.
May komplikadong pagmamay-ari na nagpapahirap tukuyin ang tunay na may-ari ng bawat barko. At madalas ding dinidisable ang identification system transponders para hindi sila mamonitor habang naglalayag. Dahil dito, maraming pera at trabaho ang ginastos sa fleet na ito para makaiwas ang Russia sa parusa. Mahirap makita kung paano makakaapekto ng malaki ang parusa ng United Kingdom sa 44 na barko ng Shadow Fleet. Pero may epekto ito. At dahil sa ilang dahilan. Una, ang parusa sa isang Shadow Fleet na barko ay nagiging target paraan ito ng bansa para ipaalam sa Russia na alam nila ang may-ari at ginagawa ng barko. Hindi na makakapagtago ang barko. At maaari itong magkaproblema kapag nakita ng mga bansang nagparusa rito habang naglalayag. Kailangan na ngayong iwasan ng Russia ang anumang ruta ng paglalayag na maglalapit sa kanilang mga pinatawang barko sa United Kingdom para hindi ito makilala. May iba pang problemang dulot ng mga parusang ito. Halimbawa, ang European Union at ang United Kingdom ay nagpatupad ng price cap sa langis ng Russia. Pareho, ang cap ay 4,760 kada bariles ngayon. Ibig sabihin, anumang barko ng Russia na nagdadala ng langis na ibinebenta ng lampas sa itinakdang cap ay maaring maparusahan. Diyan pumapasok ang mga parusa sa Shadow Fleet. Tinatangkang ibenta ng Russia ang langis ng mas mataas sa price cap gamit ang Shadow Fleet, kahit mas mababa pa rin ito sa kasalukuyang presyo ng bariles. Sinasabi ng United Kingdom sa mga kumpanya nila na bawal magbigay ng insurance, pag-flag, o serbisyong pinansyal sa ilang barko dahil sa mga parusa. Kung walang insurance, mas mahirap para sa Shadow Fleet na barko magawa ang kanilang mga gawain. Iyon ang layunin. Hindi tuluyang napaparalisa ng mga parusa sa Shadow Fleet ang mga tinatarget na barko. Gayunpaman, mas pinapahirap nito sa Russia ang pagpapatakbo ng mga barko nang hindi nalalagay sa panganib na mawalan ng barko at kargamento. Minsan, napipilitang itigil ng Russia ang paggamit ng mga barkong binili nila mula sa Shadow Fleet dahil sa mga parusa. Dahil nagiging abala at delikado ito. Sa puntong iyon, nasayang na ng Russia ang pera sa pagbili ng barko at nabawasan pa ang paraan nila ng pagdadala ng mga produktong enerhiya na ibinebenta nila sa ibang bansa. Naglunsad ang United Kingdom ng malawakang parusa laban sa Russia na magdudulot ng malaking pinsala. Ipinapaliwanag iyon ng United Kingdom Chancellor na si Rachel Reeves sa isang pahayag, kung saan sinabi niya, "Habang tumitindi ang agresyon ni Putin, lalo kaming kumikilos. Patuloy na aalisin ng United Kingdom ang pondo na nagpapalakas sa makinarya ng digmaan. Panagutin namin ang lahat ng tumutulong sa ilegal niyang pananakop sa Ukraine." Iyon ang dahilan kung bakit ngayon tinutugis ng United Kingdom ang India, China at Russia, ang kasamahan ni Reeves sa pamahalaan. Ang kalihim ng ugnayang panlabas ng United Kingdom na si Yvette Cooper ay nagbigay din ng komento tungkol sa mga bagong parusa. Sa mahalagang sandali para sa Ukraine, kumikilos ang Europa. Sama-sama, ang United Kingdom at mga kaalyado ay nagpapataw ng presyon kay Putin. Tinutugis ang kanyang langis, gas at Shadow Fleet. Hindi kami titigil hanggat hindi niya tinatalikuran ang nabigong pananakop at tinatanggap ang kapayapaan, ayon kay Cooper. Ayon pa sa kanya, patuloy pinipilit ni Putin ang militar ng Rusya na tiisin malalaking pagkalugi habang inaatake ang Ukraine. Ang ekonomiya ng digmaan ng Rusya ay nabubulok na, dagdag pa ni Cooper. Nais ng United Kingdom na gawin ang bahagi nito upang gawing ganap na pagbagsak ang unti-unting pagbagsak na iyon. Dagdag pa, naglabas ang United Kingdom ng bagong serye ng parusa bilang insulto sa pinsala. Sadyang pinili nila ang tiempo. Dahil ang pag-anunsyo ng package ay sakto namang tumapat sa Russian Energy Week. Iniulat ng Telegraph Agency of the Soviet Union na dadalo at magsasalita si Putin sa plenary session ng event. Ayon sa ulat ng Telegraph Agency of the Soviet Union, ang tema ng event ngayong taon na nagsimula pa noong 2016 ay sama-samang pagbuo ng enerhiya ng hinaharap. Lalo pang mahihirapan ang Russia ngayon dahil sa maraming bagong parusa ng United Kingdom laban dito. Si Putin ay nabigla sa dagok na ito mula sa United Kingdom, pero alam din niyang may isa pa siyang haharapin. Mahalagang tandaan na hindi na bahagi ng European Union ang United Kingdom, kaya bawat pakete ng parusa na ipinapataw nito ay direktang nagmumula sa United Kingdom, hindi mula sa mas malawak na European bloc. Gaano man kasakit ang mga parusang ito para sa Russia, alam ni Putin
na ang matinding dagok na tinanggap ng kanyang bansa ay susundan pa ng mas mabigat na hampas. Ang European Union ay kasalukuyang nagbabalak ng ika-19 na pakete ng parusa at malamang na agad itong susunod sa mga ipinatupad ng United Kingdom. Iniulat ng politiko na maaaring mas malaki ang paparating na European Union package kaysa sa United Kingdom dahil tatargetin nito ang mga entidad sa Tajikistan, Kyrgyzstan at United Arab Emirates. Ipinapakita rin sa draft ng European Union package ang 120 Shadow Fleet tanker na papatawan ng parusa kasama ng 9 na bangko, 2 oil trading house, at isang international na cryptocurrency exchange na tila nagpapahintulot sa Russia na tumanggap ng kita mula sa mga produktong enerhiya gamit ang crypto. Ayon sa politiko, ang draft ng European Union Sanction Package ay may puwang para isama ang mga pantalan ng ikatlong bansa na tumatanggap ng produktong Ruso. Blanko pa ang espasyong iyon noong Setyembre 24, maaaring nagbigay lang ang United Kingdom sa European Union ng ideya kung ano ang dapat tukan sa listahan ng parusa. Sa huli, lahat ng inanunsyo ng United Kingdom noong Oktubre 15 ay para dagdagan ang presyon sa sektor ng enerhiya ng Russia na nahihirapan ngayon. Kung wala ang sektor na iyon, babagsak ang ekonomiya ng Russia. Sa totoo lang, ang Russia ay tinamaan ng energy-centric na version ng Dutch disease na siyang nagpapabulok sa bansa mula sa loob. Alamin pa ang iba sa aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang video tungkol sa pinakabagong parusa laban sa Russia dahil sa pananakop sa Ukraine.